Babasahin ko na rin po yung verse 4. Ganito po ang sinasabi. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Kasi madalas, ang tingin lang natin, ang nakikita lang natin ating mga sarili. Mapagmataas tayong tao eh. Tayo lang ang bida. Tayo lang ang dapat. Diba? Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi eh. Dapat consider natin yung ibang mga tao. At katunayan, nung sinabi niya ito, ang sabi po doon sa verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo din naman. Kung ano yung kaisipan, kung ano yung pinamuhay ng ating mga susunod sa lupa, kung tayo talagang follower niya, ganun rin po dapat tayo maging. At ito po ang sinabi ng ating magiting na apostol, na sabi niya, na siya bagamat nasaan yung Diyos. No? Ibig sabihin, nasa mataas na kalagayan ng pagiging Diyos. Ang sabi rito, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, dito yung pinakikita na yung pagiging kababaang loob ng ating Panginoon Kristo. Siya ay Diyos, kapantay niya sa pagiging Diyos yung kanyang Ama, pero dito hindi niya ito pinanghahawakan. Sabi po sa verse 7, kundi bagkos hinubad niya ito, hinubad niya yung pagkapantay, ibinaba niya yung kanyang sarili. Nasabi niya, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. So dati siyang Diyos, binaba niya ang kanyang sarili, inilagay niya naman yung kanyang sarili sa level ng ng tao. So, yung ngayon, relationship niya sa kanyang Ama ngayon bilang tao at yung Ama ay Diyos, ginawa niya ang lahat ng mga bagay ng pagpapakababa. At ang sabi nga po rito ay ganito, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na maging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. So, nung siya ay ibinaba niya yung kanyang sarili sa level ng kanyang Ama, dito niya ipinakita yung pagiging mababang loob, being humble. He emptied himself. Pinubad niya yung mismong sino siya. At siya ay nagpakababa. Kaya yung inuutos na ito ng ating Panginoon Kristo na tayo ay tumulad sa mga bata at magpakababa tayo, ito ay inutos niya na nang ginawa niya muna bago niya inutos. So wala tayong excuse. Ang ating Panginoon Kristo is a kind of leader na hindi nagmamando basta-basta. Siya yung kind ng leader na gagawin niya muna ang example, ipinakikita niya muna na kayang gawin ito ng isang tao bago niya ito iutos sa tao. Bilang isang tao, nagpakababa siya, at bilang isang tao na sumusunod ka sa ating Panginoon Kristo, magpakababa ka. At wala kang excuse na ito ay hindi mo kaya. Nawa natin yan. Sabi nga natin, Panginoon Kristo, kung hindi tayo magiging converted, mababago, at matutulad sa mga bata, hindi nga tayo makapasok sa kaharian ng langit. Okay? So, anong pinag-uusapan dito? Pagpasok sa kaharian ng langit. At pagkatapos, yun yung subject na pinag-uusapan. Pagpasok sa kaharian ng langit. Paano tayo makapapasok? Tumulad tayo sa mga bata. Tapos, may lumapit sa kanya, ito naman ang tanong. Ano yung tanong? Ito yung, babalikan lang natin sa 19, Pagkatapos po nun, ito po yung tanong. Di ba? Ang pumasok, ang pinag-uusapan ng Kingdom of Heaven, pero ang tanong ay, paano makapasok sa eternal life? Minsan sa mga Bible study, pag hindi angkop na question, sabi ko, sorry po, hindi po angkop na question kasi ito po subject ko eh. Di ba? Pero hindi po yun ang reaction ng ating Panginoon Kristo. In-accommodate niya ito sapagkat siya po ay nakikipag-usap sa Yung po nagtanong ay isang Jew, at siya rin po ay isang
Hudyo. At ito ay isa sa mga paraan nila, no, ng ang mga Hudyo kasi meron silang sistema na ng literal, yung literature, na kung saan meron sila po tinatawag na parallelism. Meron rin, gumagamit rin po sila ng yung parallelism na yung isang line, i-explain ng pangalawang line para maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin doon sa first line. Meron rin sila tinatawag na ellipsis, na kung saan yung not and not tsaka ba, no, ay lumalabas not only but also. At dito, ito rin isa sa mga sistema nila na kung saan nagbabanggit sila ng iba't ibang mga word na magkakaibang meaning, pero kapag binanggit nila yung mga word na yon, ay nagiging isa ang kapahulugan. Iba itong word na to sa isang word na to, pero ang tutukoy ay isa lamang. Okay? Tulad ng mabasa natin doon sa John chapter 10, verse 34 to 35. No, dito pag binasa po natin ito, wala po ito sa screen. So, kaya kung minsan may mga talatang hindi ko nilalagay sa screen kasi ini-encourage ko kayo magbukas ng inyong Bible. Pero walang nagbubukas ng Bible yata. So, ang sabi rito ay ganito. Nasa John chapter 10, verse 35 to 34 to 35. Dito mayroong tatlong word na binanggit, tatlong terminologies. Pero itong tatlong terminologies to, tumutukoy lamang po sa isa. Okay? At ito ay ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi kayo'y Diyos." So makikita natin binanggit yung salitang kautusan. Pagkatapos, nagpatuloy ang ating Panginoon, sabi, kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng ano? Salita ng Diyos. Ibang word po ito, ibang terminology rin po ito, pero tinutukoy ito ng ating Panginoon na pareho. Sa ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay yung pong kautusan. At yung kautusan, yung pong kautusan na ibinigay sa kanila ni Moses.